Magandang araw po Sir Paul at sa lahat ng nakikinig. Itago niyo na lang ako sa alias na Burloloy. Nagmula ako sa bayan ng San Jose de Buenavista. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o matatakot sa kwento kong ito pero sigurado akong hindi ko na gustong maulit ito. Ayoko nang mangyari sa akin yung gabi na iyon. Taong 1997, sa baryo namin, may isang tao na halos kilala ng lahat ng residente. Itago na lang natin siya sa pangalang Mang Karding. Isa siyang matandang tindero ng buko juice sa gilid ng palengke. Kung taga San Jose ka, siguradong nakatikim ka na ng tinda niya. Madalas din akong bumili sa kanya kasi naman hindi ko maitatangging masarap talaga ang buko juice ni Mang Karding. Bukod sa mura, sobrang linaw, sobrang tamis. Kakaiba ang buko juice niya. Malinamnam. Ibang-iba kumpara sa iba. Yung tipong kahit walang asukal, parang may gatas, parang may gata na nakahalo. Kaya hindi na nakapagtataka na kahit tirik ang araw o kahit umuulan, umaga, hapon, tanghali, gabi, lagi pa ring may pila sa pwesto ni Mang Karding. Isang gabi noon, kung tama ko ng pagkakaalala, Biyernes, mga bandang 7:00 ng gabi, galing ako sa inuman ng mga tropa ko sa kabilang baryo. Medyo lasing na ako at uhaw na uhaw. Kaya naman naisipan ko na dumaan muna sa palengke. Halos wala ng tao sa paligid. Sarado na ang karamihan sa mga tindahan. Pero laking gulat ko nang makita kong bukas pa ang pwesto ni Mang Karding. May ilaw na maliit sa stall niya. Yung tipong madilaw at kumikislap. Tahimik ang paligid. Wala akong ibang naririnig kundi huni ng kuliglig at ugong ng hangin. Nilapitan ko siya. Dala ang pag-asang baka makabili pa ako ng isang baso ng buko juice. Habang naglalakad ako, nakarinig ako ng parabang may kinakatay na karne. Nagtaka ako kasi hindi naman karinderya yung negosyo ni Mang Karding . Ewan ko pero may kung anong kaba akong naramdaman noon. Kaya dahan-dahan akong lumapit sa siwang ng pawid sa gilid ng stall niya. At doon ay muntik na akong mapasigaw sa aking nasaksihan. May nakita akong banga sa harap ni Mang Karding at sa tabi noon may bangkay. Noong una, akala ko ay namalikmata lamang ako. Baka kakulasing lang ako. Pero hindi. May isang bangkay ng babae ang nakita ko. Nakabalot pa sa puting tela ang kalahati ng katawan nito. Ngunit nakita ko ang mukha. Nakita ko na hinuhugasan ni Mang Karding ng tubig ang katawan ng bangkay. Tapos pinipiga niya yung parang puting likido mula sa dibdib ng patay. Nilagay niya yun sa bote para bang gatas tapos itinabi. Hindi ko alam kung ano ang tumakbo sa isip ko nung gabing yun. Basta sa pagkakaalala ko, naglakad ako palayo na para bang robot. At sobrang lamig ng pawis ko, hingal na hingal ako, pagod na pagod ako. Dumiretso ako pa uwi at dala ng kalasingan, mahimbing ako nakatulog, pero takot na takot noong gabing yon. Ngunit kinabukasan, muli kong naalala ang nangyari. Kaya nang sumapit ang tanghali, nagtungo ako sa pwesto ni Mang Karding. Bandang 9:00 ng umaga kasi bukas na ang tindahan niya. At kagaya ng inaasahan, maraming nakapila sa tindahan niya. Saglit akong napamasid sa kanila. Nakangiti si Mang Karding at gayon din ang mga namimili. Wala naman akong napansin na kakaiba. Napakamot ako sa ulo ko. Hindi kaya dahil lasing lang ako kagabi. Kaya kung ano-ano na lang yung nakita ko. Ay, makabili na nga lang. Kaagad akong pumila. May 5 minuto ang nakalipas ay tuluyan kong nakaharap si Mang Karding. Oh, Burloloy! Magandang umaga! Mukhang napaagi yata ang pagpunta mo rito . Oo,
Wala ko kasing pasokan sa trabaho eh. Saka naghahanap ng lalamunan ko ng matamis at malamig na inumin. Ganun ba? Tama. Malamig itong buko juice ngayon at syempre kagaya ng dati, manamis-namis. O ito! Salamat Mang Karding. Aalis na ako. Matapos kong magbayad at abuti ng isang baso ng buko juice, naglakad na ako pabalik sa bahay. Tinikman ko ang buko juice at grabe wala pa ring pinagbago. Napakasarap at napakatamis talaga ng buko juice ni Mang Karding. Habang iniinom ko yon ay bigla na lang akong may nalasahan na parabang mahabang bagay na dumikit sa dila ko. Napahinto ako sa kakinuha yon. Ngunit napangiwi na lamang ako nang makita ko ang mahabang buhok na tila nagmula sa buhok ng babae. Pucha, ano to? Ba't may buhok? Napahinto ako. Tinignan ko ng maigi ang buko juice at doon ko lang napansin na may maliliit na bula na nakalutang sa malinaw na buko juice. Hindi ko alam kung dahil lang ba yun sa gatas o sa kung ano. Inamoy ko yun ngunit wala naman akong napansing kakaiba. Kaya nga lang, dahil sa buhok ay hindi ko maiwasang mapaisip. Yung nasaksihan ko noong nakaraang gabi, napaisip tuloy ako. Lasing lang ba talaga ako noon? Baka guni-guni ko lang. Ano ba talaga? Naguguluhan na ako. Sa halip na ubusin ang natitirang buko juice ay inilagay ko na lang yon sa isang sulok. Sakto naman na may asong napadaan kaya nang makita niya ako ay kaagad itong lumapit sa inumin na inilagay ko sa may sahig. Napansin ko na inamoy yon ng aso at sa halip na inumin niya iyon ay tumahol ito ng tumahol sa kapatakbong umalis na tila ba natatakot. Mas lalo ako nagtaka dahil sa inasta ng aso. Napailing na lang ako at isinawalang bahala ang mga nangyayari. Sa sumunod na araw, naging usapan ng mga taga-baryo na may nawawalang babae raw sa kabilang baryo. Halos 3 araw na raw itong nawawala. Noong una ay hindi ko naman yun pinansin kasi naisip ko na baka sumama lang sa nobyo niya o di naman kaya naglayas. Ngunit nang makita ko ang larawan ng babaeng nawawala, ay doon na ako natigilan. Hindi ako maaaring magkamali. Kamukha yun ng babaeng bangkay na nakita ko sa loob ng stall ni Mang Karding. Mas lalo akong naguluhan noon at bumalik sa isip ko ang lahat ng mga nakita ko nung gabing yon. Nang sumunod na araw, bigla na lamang natagpo ang patay na si Mang Karding sa loob ng bahay niya. At ang mas nakakakilabot pa, putol ang mga daliri ng lalaki. Napag-alaman kong ilang araw ding nangalap ng ebidensya ang mga kapulisan upang mahanap ang sospek sa pagkamatay ni Mang Karding. Ngunit wala silang makita, wala silang malaman hanggang sa tuluyan ng nasara ang kaso. Hindi na nalaman kung ano ang nangyayari kay Mang Karding, kung sino ang pumatay sa kanya at kung ano ang tunay na pakay. Hanggang sa kasalukuyan ay hindi ko maiwasang maguluhan dahil sa mga nangyari noong panahon na iyon. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang ba o talagang totoo ang nakita ko. Tungkol sa babaeng bangkay doon sa loob ng stall ni Mang Karding at kung totoo man, bakit nagawa ni Mang Karding yon? Yun ba ang lihim niya o sikreto niya kung bakit masarap ang kanyang buko juice at kakaiba? Gumagamit ba siya ng katas ng tao kung ano man? At bakit nga ba namatay si Mang Karding? Sinong pumatay sa kanya? Mga kapulisan ba o mga kamag-anak noong babaeng nakita ko? Napaka-misteryoso, hindi ba? Nakakakilabot, nakakatakot. Hanggang sa mga puntong ito tuwing naaalala ko yon, nagtataasan mga balahibo ko. Nawawalan ako ng gana kumain. Hindi ako makatulog. Isipin nyo, ilang taon na po ang nakakaraan, dekada na. Pero parang sariwang-sariwa pa rin sa akin ang lahat ng nangyari. Dito ko natatapusin ang kwento. Kayo, mahilig ba kayo sa buko juice? Ako kasi ngayon, kailanman, hindi na ako tumikim niyan.